Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Eto po palang ampalaya yung niluto ni Mama para po sa almusal at para na nga din po sa baon ni Papa. May pasok nga po kasi si Papa niyan mga kalabs at pang umaga nga din po siya. At eto nga, luto na nga din po itong ginisang ampalaya ni Mama. Pagkaluto nga po nito ay sakto naman pong tapos na rin po akong magbihis. Kaya eto at kakain na nga din po ako. Nauna na nga po pala akong kumain sa kanila po kuya at papa. Naliligo na rin po pala si papa dyan. Habang si kuya ay nasa higaan pa nga lang po siya. Grabe at sobrang namimiss ko nga pong kumain nito pong ampalaya. Matagal-tagal na rin po kasi yung last po na ulam namin ng ganito. Hindi ko nga din po alam kung bakit hindi ko nga po naisip na i-request ito sa kanila mama at papa. Binili po pala ito nila mama at papa sa palengke. At ayan nga, sabay na nga din pong kumain sila papa at kuya. Magbabaon na nga lang daw po si papa ng ganito dahil ayaw niya na nga lang daw pong lumabas kapag po umuulan. Medyo malayo pa man din daw po yung pagbibilhan niya ng ulam. Sakto naman daw po na bumili sila ng ganito, kaya eto na nga lang daw po yung para sa baon ni Papa. Pagkatapos po pala naming kumain ay eto naghahanda na nga din po si Papa. Nag-sweater na nga din po pala ako mga kalabs dahil maulan at malamig nga din po dito sa amin. Ayan nga at nagpaalam na nga din po ako kay Papa. Tinutulungan na nga po ni Mama si Papa sa pagsusuot po nitong kapote niya dahil nahihirapan nga daw po siya lalo na at may suot nga daw po siyang bag. Hay naku mga kalabs, eto nga pong unang kapote na sinuot ni Papa ay hindi nga daw po mai-zipper. At nasira pa nga daw po yung zipper nito. Kaya eto, tinanggal na nga lang po ni Mama at yung luma na nga lang po yung pinasuot niya kay Papa. Pangatlong kapote na po pala ito pong nasuot ni Papa. Yung pangalawa po kasi ay wala nga din daw po pala yung zipper. Mababasa po kasi yung damit ni Papa kapag po ganun. Kaya eto na nga lang pong lumang kapote niya yung isinuot niya. At sa wakas at okay na nga din po kay Papa mga kalabs. Medyo nagmamadali na nga din po dyan si Papa dahil malilate na nga daw po siya. Tignan niyo naman at napakalakas pa nga po ng ulan oh. Habang ako naman ay papasok na nga din po. Hindi ko na nga po hinintay yung pinsan ko mga kalabs dahil si tita na nga lang daw po yung maghahatid sa kanya. Nag-short na nga lang po ako mga kalabs dahil po baka po kapag nagpants ako ay mabasa nga lang po at maputikan. Akala ko pa nga po nung una ay wala nga po kaming pasok kaya medyo matagal-tagal pa nga po akong kumilos dyan. Pero nung sinabi nga po ni Mama na may pasok daw po ay naging alerto na nga din po ako. Halos wala nga din po akong mga nakasabayan na bata dyan. Nako nga mga kalabs, sa sobrang dami nga din po ng mga sasakyan na dumadaan sa gilid ay natatalsikan nga din po ako. At pag uwi po pala namin kaninang tanghali, eto nga at kumain na nga din po kami kaagad. Igado po pala yung nabili ni Mama na ready-made. At meron pa nga po yung natirang almusal na ampalaya. Sabi ko nga po kay kuya ay hati na nga lang po kami sa gulay. Gusto ko nga din po kasing makakain ng maraming ampalaya. Tignan niyo naman po at halos ako na nga po yung makaubos ng ampalaya oh. Habang kumakain nga po ako dyan, sabi ko nga po kay Mama ay magluto naman po siya ulit ng ampalaya. Gusto ko rin po kasi yung ganitong luto sa ampalaya eh. At nakakabitin nga po ito pong niluto ni Mama. Sa totoo lang ay kulang na kulang pa nga po yan sa akin. Basta po kapag si Mama po kasi yung nagluto ng ampalaya ay nagugustuhan ko nga po. Pagkatapos po pala namin kumain ay ako na nga din po yung nagligpit nito pong pinagkainan namin. Si kuya nga po yung last na kumain pero hindi niya naman po niligpit. Samantalang sabi niya nga po kung sino nga daw po yung last na kumain ay siya nga daw po yung magliligpit. Talaga po si kuya oh. At nung oras na nga din po pala ng pagpasok sa school mga kalabs. Eto at paalis na nga din po kami. Habang papalapit nga po kami sa kalsada ay tinawag nga po nila eto pong isang kasama namin. Maghahatid nga din po pala kasi si Tito at sasabay na nga lang po kami sa kanya. Dito ko na nga lang din po pala sila hinintay.
Pero yung dalawa ko nga pong kasama kanina ay nagsitakbo pa nga po sila at nagpunta na nga po sila dun. Kaya sabi ko naman po ay pwede naman pong dito na lang maghintay. At nung papalapit na nga po sila dito, sabi niya nga po ay sa kalsada na nga lang daw po ako sasakay. Medyo mabigat na nga daw po kasi dahil pataas na nga daw po itong kalsada namin. Akala ko pa nga po nung una ay magkakasya nga po kami dito sa may likod. Pero lumipat na nga lang po yung isa ko pong tita at sa loob na nga lang po siya sumakay. At pag uwi ko po pala ng hapon mga kalabs ay nilutuan po pala ako ni mama nito pong banana fries. At saktong may binigay nga din po si nanay na mayonnaise, kaya tamang-tama nga lang po ito na pang sausawan. Nung isang araw ko pa nga po kasi sinabi kay mama na magluto nga po ulit siya ng ganito para po sa akin. Pero ngayon nga lang po ulit nakapagluto si mama. Masarap nga po kasi talaga ito mga kalabs at hindi mo nga po aakalain na saging po pala ito. At sa totoo lang ay nakakabusog nga din po ito. Kulang na kulang pa nga po sa akin ito pong naluto ni mama. Pero sabi niya nga po ay wag daw po ako mag-alala dahil sa susunod ay bibili naman daw po ulit siya ng hilaw na saging kay Lola. God bless to all mga kalabs. Bye-bye po!